Okay, so introduce ko muna kayo sa influence lines bago tayo dumako sa moving loans. So ano nga ba yung influence line? Yan ay kapag titingin tayo sa isang specific point, makakagawa tayo ng parang gantong diagram. Magiging medyo kamukha niya si shear and moment diagram, pero hindi yan shear and moment, okay? Yun ang mahalaga. Tapos ito, puro ano lang naman to, ratio and proportion, walang mahirap dito. So suppose meron tayong tao dito, si 5 kilonewtons, maglalakad yan dito sa simply supported beam natin. So ayan, gagala siya dyan, ikaw magde-decide kung saan siya nakapwesto. And ngayon, ito ay tinatawag natin influence line. Sa susunod na videos ko ituturo ko paano gumawa ng influence line. Pero for now, for the sake of example and concept, hayaan muna natin ganyan itsura ng influence line para dito sa RA. Ganyan yung magiging itsura niya. Papaliwanag ko sa susunod, pero for now, basic concept muna tayo. Okay? So ngayon, meron tayong 5 kN. So ang ibig sabihin lang nan, kapag nandito si 5 kN, andito yung RA, mas mataas si RA. Pero the more na lumalayo kay RA, dito, kumari andyan na sa gitna, lumiliit na. Okay? So for example, hanapin natin yung RA. Asan yung black button ko? Okay, ito na lang. So example, si RA, RA, at dito na lang, siguro, sabihin natin 0 meters from here sa RA. So 0 meters. Gawa-gawa ko lang yun ha. So ang gawin lang natin, ang magiging formula natin kapag pointed load, specifically pointed load, ay yung pointed load which is tawagin natin P. Sige, P, multiply natin doon sa height ng triangle. So PY. Yan yung magiging ano natin, RA. Or kung ano man yung tinutukoy dito sa influence line. So for example, nilagay natin si 5 kN dito. So ang P natin is 5 kN. So 5 times yung Y, yung height ng triangle, this is 1. So times 1 equal yan sa 5 kN. So pwede nating i-prove yan. Mag-moment tayo dito, sige. Summation moment dito sa roller, summation moment at B. Parang shortcut kasi itong influence line, hindi ka na gaganto-ganto pa. So meron tayo RA times 10 meters tapos minus 5 times 10 meters. So kung equal 0, kung ilalagay natin sa calculator yan, ang RA natin is magiging equal sa 5 kilonewtons. Okay? So, what if nilagay natin dito sa gitna? So, andito na siya. Sa gitna, ayan. Kubari, ano dyan? So, meron kang 5 meters dito, tsaka 5 meters dito. Kailangan natin mag-ratio and proportion para mahanap natin yung height ng triangle natin dito sa 5 meters. So, dali lang naman yan. Meron tayong big triangle na ito yung height niya, 1 over yung base niya, 10, is equal sa, ito, unknown yung height nito, so, pangalanan ko lang x, over 5. Magkakaroon tayo ng 0.5. So, ito pala ay 0.5. At kapag ilalagay naman natin, RA, at ito, 5 meters, yan ay magiging P times Y lang. Yung P natin is 5, times yung height ng triangle natin sa influence line na 0.5. Yan ay magiging 2.5 kilonewtons. Okay, so prove lang uli natin. Moment tayo dito sa B. So summation moment at B. Meron tayong RA times 10 minus 5 times 5 meters kasi dito yan, di ba? 5 meters lang. Sabi ko kanina. 5 times 5 is equal to 0. So, RA natin ngayon ay magiging oops. .5 kilonewtons. Which is same dito sa sinasabi natin influence line. So, ganun lang naman. Simple lang naman yung concept ng influence line. Kapag, tawag dito? Pointed load. Ngayon, what if distributed load yung binigay sa atin? Ganyan na itsura.
ang gagawin naman natin ngayon, imbes na RA natin, hindi na siya P, tawag ko lang W times yung area na nakahagip niya dito. So, sulat ko lang A. So, yung weight nitong distributed load multiplied sa area ng triangle. Example agad tayo. So, RA, imagine natin itong distributed load ay nakakover niya yung buong span. So, tuloy lang natin yung formula na to. So, W natin is 5 times yung area nung nasasakupan niya, which is yung buong triangle. Now, so, ano ba ang area nitong triangle na to? So, meron tayong 1/2 times base na 10 meters times height na 1. So, solve lang natin. 5 times 0.5 times 10 times 1. Meron tayong 25 kilonewtons. Okay? So, as a proving lang, gawin natin yung usually natin ginagawa na magmo-moment tayo para mahanap yung RA. So, summation moment at sabihin natin ito sa B is equal to 0. Ang mangyayari na ngayon ay so meron tayong RA times 10 minus itong distributed load 5. Hinahanap natin yung RA ha, tapos ganito yung loads. Kita ba? Oo, kita naman. Times 5 times 10 times 10 over 2 is equal to 0. So, RA natin ngayon ay magiging dapat 25 din. Kung tama ba itong tinuturo ko. Okay? So, input ko lang sa calculator to. Ayan, lumabas si 25 kilonewtons. So, same lang. Ganon kapag distributed load, ano? So, what if natripan mo na ang distributed load natin kalahati lang? Trip mo lang, di ba? Dito lang sa 5 meters. So, ang mangyayari na ngayon, dito ko na isulat. Ayan, ganyan lang. Ang yan ay RA is equal sa W natin na 5. Tapos, ano yung area? Ang area na kino-consider natin ngayon is yung nadadali nitong moving loads na ganyan. Okay, ito lang. So, ito. Shade mo lang. So, ano yung area nan? Gagamitin natin yung area ng trapezoid, which is 1/2 base 1 at base 2 mo. Ano yung base 1 mo? Ito na lang, yung 1 plus yung base 2 na 0.5 times yung height niya na ito, yung 5. Yan. Lagyan natin sa calculator. Yan ay 5 times 1/2 times 1 plus 0.5 times 5, 18.75 kilonewtons. So, yeah. Again, as proof na tama yung tinuturo ko, gawin natin yung usual way na ginagawa natin na magmo-moment tayo sa roller. So, RA ay moment, summation moment at B is equal to 0. So, RA natin pag ganon, so positive RA times 10 minus yung distributed load natin na ito lang sakop, kalahati lang, 5 meters. Magiging 5 times yung height niya na 5 din times yung moment arm na 5 plus 5 over 2 equal to 0. So, mahanap natin RA ngayon na ayan, 18.75. So, ano kasi, pag marami na yung loads natin, laking shortcut nitong influence line. Kung may loads ka na, yung tulad yung sinasabi ni Sir Ching, may mga gulong na, yung, kumare, ganaan. Ito ay, sabihin natin, 2 meters, 3 meters. Ang mangyayari naman ngayon is ilalagay lang natin siya dito, tapos magre-ratio and proportion tayo depende dito sa height na matatamaan ito. Tapos makakompute na natin yung RA.
shortcut tong influence line, okay? So, ayun lang na yung core concept. Tandaan, kapag pointed load, yung P, yung force ito, times yung height ng triangle. Tapos, pag distributed load naman, tulad nito, gagawin natin yung weight, ito, multiplied sa area ng triangle. Ayun lang naman. Sa susunod na videos, tuturo ko yung mga simpleng influence line kung paano siya gawin. Thank you.